So hello no, ngayon ang pag-usapan natin itong tungkol sa mga LGBTQ or mga bakla at saka tomboy. No, bakit meron ito dito? Bakit dumami ang mga ganitong klaseng tao? Para silang sakit or para silang mga virus na kumakalat at nakakahawa sa iba. Dumadami rito. Every time na dumarami yan dito sa ating bansa, lalo tayong tinutunglo, kumbaga, naku-curse. Kasi nga, ang kasamaan dito sa bansa natin ay umiiral at naghahari. Kung ikaw, isang magulang na may anak na mga ganito, bakla, tomboy, o member ng mga LGBTQ, ini-encourage ko po kayo na i-encourage nyo ang inyong anak na basahin po ang Biblia. Tulungan nyo ang inyong anak na makawala sa kamay ng demonyo or ni Satanas. Kasi responsibility ng isang magulang ay yung turuan nila ang kanilang mga anak na mumuhay sa kalooban ng Diyos. Yan ang responsable ng magulang sa kanyang mga anak. Hindi lamang na mapaaral mo siya, mapakain, mapainom, mabihisan o anuman, kundi i-encourage mo sila, no, na hindi magiging kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos. Baka hindi nyo namamalayan na ganito kasi sa atin dito sa Pilipinas, mayroong isang bakla, isang TV personality, sikat na entertainers. Ito ang ginagaya ng bawat tao ngayon at saka babae, mga kabataan. Naglaladlad kasi tingin nila, uy, masisikat sila na ganito, kikita sila na ganito. Kumbaga, ang kasalanan para sa kanila ay nagiging normal na lamang until sa mga panahon na lalamunin talaga sila ng apoy ng kaparusahan. Yung mga babae, yung mga kabataan, yung iba, mga nagsusuot na, yung mga kababaihan nagsusuot ng mga panlalaki, yung mga kalalakihan nagsusuot ng mga pambabae. Ano bang sinasabi ng Panginoon dito? Ano bang sinasabi sa kasulatan patungkol sa mga taong gumagawa ng karumal-dumal? Una, in the beginning, sa Genesis, sinabi ng Panginoon, ginawa ng Diyos ang tao na babae at saka lalaki lamang. At sinabi rin ng ating Panginoon Kristo dito na ang sumubra niyan ay sa kanya na ni Satanas. Ngayon, sumubra kayo. Sinubrahan nyo na wala naman sana yan. Kasi ang babae para sa lalaki at ang lalaki para sa babae. Hindi ang babae para sa babae at ang lalaki para sa lalaki. Mas maayos pa nga siguro yung mga hayop. Kasi yung mga hayop, hindi po mapatol sa mga lalaki at saka babae sa mga babae. Mas, mas masahol pa kayo sa hayop. Dito sa Deuteronomy 22 verse 5, sinabi dito, ang mga babae ay huwag magsusuot ng kasuotang panlalaki o ang mga lalaki ng kasuotang pambabae. Sino mang gumagawa nito ay kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos. So, klarong-klaro po yan. Klaro po yan. So, mag-ingat po tayo. Kasi, baka sa pag naggagawa nyo ito, kinasusuklaman na pala kayo ng Panginoon. Kaya mag-ingat po kayo. Isipin mo, magsusuot ka lang ng pambabae kung ikaw ay isang lalaki at ikaw namang lalaki na magsuot ng pambabae, kasuklam-suklam ka na sa paningin ng Panginoon. Ano pa kaya kung ikaw ay isang LGBTQ na gumagawa ng mga karumihan, karumal-dumal dyan sa mga kanto o saan man. Tapos nakikipagtalik sa mga kapwa nila. Ito ay isang karumal-dumal o kasuklam-suklam sa paningin ng Panginoon. Dito sa sinulat dito, no, sabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinto verse 6 at chapter 6 verse 9, hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Kung itong mga bagay na ito ay kinasusuklaman ng Panginoon, ang mga tao na gumagawa nito
ay makasalanan sa paningin ng Panginoon. Huwag nyo sanang isipin na nagmamalinis ako na wala akong kasalanan. Makasalanan ako. Pero yan, patungkol yan dito kung ano ang sinasabi dito sa kasulatan. Dagdag pa, sinabi dito, huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Minsan kasi, iniisip natin, sakto to, basta wala lang akong tinatapakang tao. Wala kang tinatapakang tao. Pero ang kautusan ng Panginoon, ilalim ka sa kanyang kautusan. At ang tao na mailalim sa kanyang kautusan ay mananatili sa kanyang kasalanan. Kasi ang kasalanan nagiging makapangyarihan sa oras ang isang tao nagiging ilalim sa makasalanan or nagiging magkasala. Kung ang kautusan nagsasabi na huwag kang gagawa ng ganitong kasuklam-suklam, ginawa mo, nagpapatunay ikaw ay ilalim sa kautusan at hindi sa grasya or sa grace, by grace of God. At alam niyo naman na ang tao na mailalim sa kautusan, sa kasalanan, ay ang sasapitin nito ay kamatayan. Dagdag dito, sinabi dito, ang mga nakikiapid, sumasamba sa mga Diyos-Diyosan o mga rebulto, anito, santo, nangangalunya, yung mga idolatry, kumakimit ng idolatry, no, adultery pala, nangangalunya, nakikipagtalik sa kanyang kapwa lalaki o kapwa babae, tulad ni Vice Ganda or kahit sino pa man. Itong mga taong ito, kinasusuklaman talaga ng Diyos ang kanilang mga ginagawa. Kaya nga sinasabi, di ba? Itong mga taong ito, buhay ang katawan for the sake of money. Pero yung mga kaluluwa niyan, candidate yan sa impyerno. Itong mga taong ito, hawak na ito ni Satanas. Binigyan sila ng kasikatan at karangyaan for the sake of, yun nga. Pero pagdating ng araw, aangkinin kayo ni Satanas. At doon kayo sa apoy ng impyerno. Hindi ako nagsasabi niyan, kundi kung ano man ang sinasabi dito sa Biblia. Dagdag pa dito, nagnanakaw, sakim, naglalasing, nanlalait sa kapwa, nandaraya, ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. So klaro, ang gumagawa nito ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Kaya kayo, isipin nyo po ng mabuti ang inyong gagawin. Baka pagdating sa dulo, pagsisihan nyo. Nasa huli ang pagsisisi. Billions and billions of billions of billions and trillions of years mananatili kayo sa impyerno. Hindi kayo makakaalis doon sa simpleng kasalanan na ginagawa nyo sa napakaikling buhay na ito na walang kabuluhan. Napaparusahan kayo at bumabagsak sa impyerno. Isipin nyo ng mabuti kung may kaalaman kayo. Dito sa kasulatan sa Revelation, ang sinabi dito, their place is the lake of fire. So ang kanila palang sasapitin ay ang apoy ng impyerno, ang apoy ng impyerno. The lake of fire. Dagat-dagatang apoy sa impyerno. Ito ang kanilang magiging bahagi for the rest of their life. At ang sinabi dito sa kasulatan, at ang puot ng Diyos mananatili sa kanila nang walang katapusan. Dahil ang tao, ginawa ng Diyos in His image. Tapos doon bumabagsak ang tao dahil nga sa kawalan ng pagsisisi. Dahil nga sa ginagawang karumaldumal at kasuklam-suklam at karumihan na ginagawa nila. LGBTQ ay hawak yan ng demonyo. Gumising kayo. Huwag kayong magiging proud bilang LGBTQ. Kasi darating yung araw, impyerno at ang demonyo ang aangkin at lalamon sa inyo. Hindi ako ang nagsabi niyan, kundi kung ano ang sinasabi sa kasulatan, yan ang sinasabi ko. Hindi ito galing sa akin, kundi kung ano ang sinasabi dito, yan ang pinipreach ko at ini-explain ko. Advice lang po ito sa bawat tao.
Kayong mga magulang, pagsikapan nyo po sana na maalis ang inyong mga anak sa pagkakahawak nila kay Satanas. I-encourage nyo po, ipaintindi nyo po ang sinasabi dito sa kasulatan. Huwag nyo pong sayangin ang buhay nila. Huwag nyo pong sabihin na, importante wala silang tinatapakan na tao. Wala kang tinatapakan na tao. Wala nga silang tinatapakan na tao. Pero ang salita ng Diyos, iyon ang tinatapakan nila. At ang salita ng Diyos ang siyang hahatol sa kanila pagdating ng araw. Ayon nga dito sa kasulatan, sinabi ni Kristo, ang salita ko ay siyang hahatol sa kanya sa huling araw. Kung ano ang salita dito, yan ang hahatol sa atin pagdating ng araw upang mapatunayan kung tayo ay matuwid o masama. So hanggang dito na lang, no. Maraming salamat and God bless everyone.